Nakita mo ba yun, Lani? Yung aninong tumawid. Parang may malaking pakpak. Naalala ko tuloy yung aswang costume na pinasuot niyo sa akin kanina. Diyos me naman, Aya! Ang uwi mo sa preno! Gwago lang yan. Mukhang hindi ka pa makaget over sa role mo eh. Porket na puri ng production ng performance mo kanina. Peking-peke naman yung depiction nila ng aswang. I-start mo na ulit ang kotse. Lani, may nahulog sa bag mo. Ito ba yung ceremonial dagger kanina sa set? Bakit nasa'yo? Akin na nga yan. Nahulog na tuloy ang laman ng bag ko dahil sa biglaan mong pagpreno. Hiningi ko to sa prod. Hindi naman nila kailangan eh. Eh di, pakinabangan ko na, di ba? Huwag mo ngang himasin niya ng ganyan. Nagmumukha kang serial killer na pinagpaplanuhan akong tsugihin. Sana naman hindi, no? Tinanggap ko lang ang lead role sa aswang indie film na yon dahil mas mukha kang Diyosa kaysa sa aswang. Talaga ba? Masyado akong maganda para maging aswang? Huwag kang mag-alala, Aya. Wala akong galit sa'yo. Ang totoo nga niyan, sobra ako nag-enjoy bilang assistant mo. Sobra. Na kahit sa kabilang buhay, susundin kita bilang assistant mo. May kilala ba kayong pinaniniwalaan nyo na isang aswang? O naranasan nyo na bang mapagbintangan bilang isang aswang? Ilapag niyo sa Comsec ang inyong sagot at ating pag-usapan. Kung bakit iyan ang aming pambungad, dahil konektado yan sa ating liham na babasahin ngayon. Ito'y mula sa ating masugid na taga-subaybay na nagngangalang Kelvin. Samahan niyo kami hanggang sa matapos nating basahin ang liham niya para malaman natin ang buong istorya. Ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang mapagpalang araw sa inyo mula sa Leyte. Ako po si Kelvin. Nitong nakaraan lang ay hinagupit ang aming lugar ng Bagyong Tino. At sa kasalukuyan ay bumabangon pa kami mula sa pinsala ng naturang bagyo. Pansamantala kaming nakikituloy sa guest house na pag-aari ng kakilala ng isa naming kaibigan. Nakikigamit kami ng generator para patuloy na makapagtrabaho sa aming mga work-from-home jobs. Habang nandito kami ay nakakakwentuhan namin yung mag-asawang may-ari ng lugar. Daig pa nila ang living diary kung magkwento. Na-inspire tuloy ako magpadala ng sulat sa inyo para ibahagi sa inyo ang kwento nila dahil may kinalaman yon sa aswang. Nagsimula ang lahat sa aksidenteng nangyari isang gabi ng taong 2000. Miss! Uy! Miss! Gising! Kuya Nick! Amin na yung bareta! Perasahin ko na tong pinto ng sasakyan nila! Miss! Naririnig mo ba ako? Ang ulo ko. Ang sakit. Sino ka? Ako si Dan. Taga rito ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Maliban sa masakit na ulo, nasusuka ka ba? May parte ka ba ng katawan mo na hindi mo maigalaw? Sa tingin ko naman ay wala. Hindi din ako nasusuka. Aray ko. Aya! Diyos ko po. Ayos ka lang ba? Lani! Salamat sa Diyos at buhay ka! Teka, luwagan mo nga yung yakap mo sa akin, Aya. Ang sakit ng balikat ko eh. Kung hindi nyo mamasamain, baka pwedeng malaman kung anong nangyari sa inyo. At kung saan ba ang punta nyo. Para mabigyan namin kayo ng karampatang tulong. Papunta sina Aya at Lani sa isang guest house sa Leyte na pag-aari ng isang matandang albularya na kakilala ni Direk Mon. Nasa gitna sila ng biyahe nang makatikatihan ni Lani na magbiro at magkunwaring galit siya kay Aya. Isang biro na medyo sumobra at nagtapos sa isang aksidente. Mawalang galang na sa'yo, Miss. Lani na lang. Huwag mo nilang lagyan ng miss. Kahit ano pang pangalan mo, nasa matinong pag-iisip ka ba? Excuse me? Madaming namamatay dahil sa pagbibiruan habang nagmamaneho. Maging aral na sana itong nangyaring ito sa inyo. At huwag nyo nang ulitin pa. Hindi na kayo mga paslit para maging padalos-dalos. Butit ilang galos lang ang nakuha nyo. Alam mo,
Sayang ka. Ang pogi mo pa naman. Kaso ang boring mo. Di bali ng boring. Buhay naman ako. Isa pa, kapag na-aksidente kayo, hindi lang kayo ang nalalagay sa peligro. Mas malaki ang tsansa na makapandamay kayo ng ibang tao na maayos na nagmamaneho. Pasensya ka na sa amin, Dan. Salamat din sa pagsaklolo mo sa amin. Wala ka naman. Pasensya na din kayo. At napagsalitaan ko kayo. Maiba ako. Saan pa yung guest house na pupuntahan nyo? Sabi sa amin ay pag-aari daw yun ng Lola Luisa na dating albularya. Kung ganon, kayo yung VIP guest na itinawag ni Derek Mon? Si Aya at Lani? Oo, kami nga yun. Ang usapan kasi, magkikita kami ng apo ni Lola Luisa sa may paliko. Teka, ikaw ba yung apo ni Lola Luisa? Si Dan ang apo ng Lola Luisa at siya ang tumatayong tagapamahala ng guest house. Siya din ang nagmana ng pag-aalbularyo ng lola niya. Pero sa pabiro niyang salita, tinawag niyang albularyong kolorum ang sarili niya. Sa van na dala ni Dan, sumakay sina Lani at Aya dahil nabangga sa puno ang kotseng minamaneho ni Aya. Ang sidekick naman ni Dan na si Nick ay iniwan nila para maghintay sa hihila ng kotseng sira papunta sa kasang gagawa noon. Habang nasa biyahe, Ilang taon ka na ngayon, Dan? 27. Kailan ka nagsimulang mag-albularyo? Nung 17 ako, idinadaig na din niya na humihirap na para sa kanyang balik ng mga maligno kapag nagluloob siya. Kaya mula nung mag-17 ako, tinuruan niya na ako ng paunti-unti tungkol sa pag-aalbularyo. May nakalaban na ba kayong aswang? Hey, Lani, anong tanong yan? Oh, bakit? Nagtatanong lang naman ako. Anong masama? Para namang hindi ka nagbabasa ng scripts. Kapag may aswang, kadalasan ang panapatay albularyo o kaya manunugis ng aswang. Pasensya ka na sa kanya. Hindi kasi mapaniwalain si Lani sa mga aswang at mga kababalaghan. Ayos lang. Mas gusto ko nga nakakakausap ng hindi mapaniwalain eh. O kaya ay yung hindi praning. Yung si Kuya Nick, grabe ang pagkapraning noon pagdating sa aswang. Nasaksihan kasi niya kung paanong lapayan ng aswang ang girlfriend niya. Naku po, kawawa naman. At tungkol sa tanong mo, Lani, oo. Minsan na akong nakakalaban ng aswang. Pero si Lola Luisa ang tumapos sa kanya. At sa pakiramdam ko, malapit-lapit na akong makaharap ulit ng isa pa. Ganon. Ingat ka. Baka maisahan ka. Hindi ko akong una makaisa sa kanya. ipinagtaka ni Aya ang palitan ni Dan at Lani. Ang dating kasi sa kanya, parang may ibang pinupunto ang sinasabi ng dalawa. Pero agad din naman niya yung ipinagsawalang bahala. Inisip niyang baka sa dami ng script ng indie film na ipinapaaral sa kanya ni Direk Mon ay naiimpluwensyahan na noon ang pag-iisip niya, kaya lahat na lang ibinibigyan niya ng kahulugan. Tuluyan ang nawala sa isipan niya yon nang makarating sila sa guest house. Nandito na tayo. Wow, ang ganda naman. Kaya pala hindi malimutan ni Direk ang lugar na to. Kasi talagang nakaka-relax. At malayo nga sa ingay. Ay, ano yun? Aso? Bruno! Namiss mo ba ako? Ang cute naman niya. Oo, train dito. Isa din siya sa silbing bantay nitong guest house. Gusto mo ba siyang hipuin? Mabait yan. Sige. Bruno? O, sit. Huwag kang malikot muna ha. Pahipo ka kay Aya. Hello, Bruno. Teka, Aya. Huwag kang basta lalapit. Wala kang dapat ipag-alala, Lani. Mabait naman si Bruno. Certified na friendly ang temperament niya. Kahit sa ibang tao. Basta hindi siya makakaramdam ng hostility o masamang balak. Bruno? Anong problema mo? Bakit siya biglang nagalit sa akin? Nasaktan ka ba, Aya? Hindi naman. Nagulat at natakot. Pero hindi naman niya ako kinagat. Dan, baka nalimutan lang sabihin sa inyo ni Direk Mon. Pero hindi kasi pwede si Aya sa mga lugar na may hayop. Lalo na yung may aso at pusa. Nakita mo naman kung paano siya sinungitan ng friendly mong aso. Ganun ba? Pasensya na. Hayaan nyo.
Doon na lang muna siya sa doghouse niya. Pasensya ka na, Aya, ha? Tapos noon tumuloy na sila sa guest house. Inaayos nila ang mga gamit nila bago sila kumain ng masarap na hapunan na inihanda ng chambermaid at kusinera na nagpakilala bilang Norma. Sa gitna ng pagkain nila, hindi pa din malimutan ni Lani ang nangyari na may kinalaman dun sa aso. Kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataon na sermonan si Aya nung silang dalawa na lang ang nasa labas. Sigurado ka ba na hindi ka nasaktan kanina, Aya? Huwag mong ipagsawalang bahala. Kahit daplis na kagat lang, dapat kang magpaturok. Masyado kang nag-aalala, Lani. Nagiging katunog ka na ni Direk Mon. Hay nako, magiging demonyo na naman yun kapag nalaman yung aksidente natin at yung sa aso. Alam mo naman yun, basta tungkol sa'yo. Yung sa aksidente, wala tayong magagawa kung di sabihin kay Direk. Kailangan natin ng pantubo sa sasakyan. At sa kanya din nakapangalan yun. Pero yung sa aso, baka naman pwedeng ibigay mo na sa akin. Type mo yung kolorum na albularyong sedan, ano? Ayaw mong ipaalam yung tungkol sa aso kasi baka kung anong gawin ni Derek. Masyadong halata ba? Nakakahiya naman. Hindi naman masyado. Mas ako pa nga ang mapagkakamalang trip ang kumag na yun eh. Tipo mo din ba siya, Lani? Kung ganon, Huwag mong gagawin yung balak mong pagpaparaya, Aya. Sasaktan talaga kita. Oo, tipo ko din si Dan. Pero gusto ko kung magugustuhan din niya ako dahil sa nakita niya talaga ako. Hindi dahil may uhugin kagaya mo ang nagparaya. hindi ako uhugin, ano? Magkasing tanda lang kaya tayo. Payag ka ba, Aya? May the best girls gets the guy? Para sa acting role mo. This time, fair nang magiging labanan. Dahil hindi makakapakialam si Derek Mon. Sige, gusto ko ang patas na laban. Bawal umiyak at maghabol kapag hindi ka pinili ah. Ew, bakit naman ako iiyak at maghahabol? Oo, masakit ang ganon. Pero dapat may pride din ang isang babae, ano? Hindi ko gagawin na magmakaawa. Nagtapos ang gabing yon sa buskahan nilang dalawa ni Lani. Pero hindi nila inasahan ang nangyari nung nag-umaga. Bandang 5:00 noon, nasa kalagitnaan ng sarap ng tulog nila, sina Lani at Aya, nang biglang gumuhit ang hiyaw ni Nick mula sa likod ng guest house. Bruno! Anong nangyari sa'yo? Ano yun? Sinong sumisigaw? Aya, gising, bilis! Bakit, Lani? Anong problema? Bakit may sumisigaw? Aya, anong ginawa mo? Ha? Ano ibig mong sabihin? Tingnan mong higaan mo. Puro dugo. Sinuyod ng tingin ni Aya ang kabuuan ng kanyang kama at nang hilakbot siya sa kanyang nakita. Ang kanyang buong kama ay naliligo sa dugo at may hawak siyang kulyar ng aso na duguan din. Maging ang kanyang mga pisngi ay nanlalagkit gawa ng dugo. Dito! Ito mga patak ng dugodan. May ilang balahibo pa ni Bruno, oh. Saglit lang, Kuya Nick. Huwag kang pumasok basta-basta sa guest house. May VIP guest tayo dyan. VIP o kung sino man Poncio Pilato pa yan. May pumatay sa alaga natin. Saka ako na po problemahan yan. Ang mahalaga ay mahuli natin kung sinong pumatay kay Bruno. Aya, bilis. Pumunta ka sa banyo. Kuya Nick, kwarto na ng guest yan. Anong nangyari dito? Sinubukan ni Aya na magsalita para magpaliwanag pero bigla siyang nasami dahil may naramdaman siyang may nakaharang sa may loob ng bibig niya. Dinukot niya yon at tuluyang napaduwal nang malaman niyang balahibo yun ng hayop na may pamilyar na kulay. Naku po, Aya. Ano yung nakuha mo sa bibig mo? Hindi ko alam. Balahibo yan ni Bruno. Pinatay mo siya. Hindi. Wala akong alam. Sinungaling. Hayan na ang ebidensya sa kamay mo. Kulyar yan ni Bruno. Puro dugo yung kamay mo. At may bakas pa ng dugo sa bibig mo. Nilapa mo siya. Kumalma muna tayong lahat. Aya, kukunin ko na tong kulyar. Magbihis ka na muna. Kayo ni Lani.
Dahil mukhang mga nakapantulog pa kayo. Kapag handa na kayo makipag-usap, nasa kusina lang kami nitong guest house. Tayo na, Kuya Nick. Huwag kang makaisip-isip na tumakas sa aswang. Hahagarin talaga kita hanggang sa dulo ng mundo. Ano nang gagawin ko? Kagaya ng sinabi ni Dan, magbihis na muna tayo. Gawin natin presentable ang ating mga sarili at makipag-usap sa kanila. Pupunta na ako sa silid ko para magbihis. Kumilos ka na din. Nang maiwang mag-isa si Aya sa sarili niyang silid, ay hinablot niya ang kubrekama ng kanyang higaan at ibinalumbon yun para hindi niya makita ang mga patak ng dugo. Pagkatapos dali-dali siyang naligo. Halos magsugat ang kanyang mga kamay dahil sa diin ng pagkuskus niya. Maging ang kanyang gilagid ay nagdudugo na rin sa diin ng pagsisipilyo niya. Dahil pilit niyang inaalis ang lansa na sa palagay niya ay hindi na maaalis pa. Nang sa wakas ay lumabas na siya para puntahan sina Dan at Nick, doon niya nakita ang mga patak ng dugo sa sahig ng guest house na papunta sa kwarto niya. Abot-abot ang kilabot niya habang papunta siya ng kusina. At nang makarating siya doon, Dan, ayan na yung aswang. Hindi ako aswang. Katulad ng aso ninyo na biniktima ng kung sino, biktima din ako sa sitwasyon na to. Ha! Biktima. Pwe! Ang iba maluloko mo, pero ako hindi ako. Hindi kami ni Dan. Huling-huli ka na. Hawak mo ang kulyar ng aso. May dugo at balahibo ni Bruno ang loob ng bibig mo. Sige, ipaliwanag mo yon. Hindi ko din alam. Nagising na lang ako sa sitwasyong yun. Sino ka ba naman ang mag-iinala sa'yo? Bukod sa maamo ang mukha mo, ay lagi pang mahinahong ka kung magsalita. Laking tuwa mo siguro sa tuwing gaganap kang aswang. Dahil na ilalabos mo kung sino ka talaga. Ah, ganun. Mukhang kahit ano namang paliwanag ang gawin ko sa'yo, ay hindi mo pakikinggan. E di sige, Aya? tututuhanin ko na. Kakainin kita! Ah! Tulong! Lalabahin niya ako! Tulong! Sabi na aswang ka! Anong nangyayari dito? dahil sa inis, tinakot ni Aya si Nick. Nag-internalize siya na isa siyang aswang at umarte siya na atakihin ito. Dahil sa takot, biglang napatayo si Nick sa silya niya. Dahilan para matumbayan at lumagpak sa sahig. Yun ang eksenang dinatna ni Direk Mon na nung oras na yun ay may kasamang production crew. Sabay-sabay na napalingon silang apat sa mga bagong dating. Baka pwedeng may magpaliwanag sa inyo ng nangyayari dito. Hindi ang para kayong mga kalapating ulaga na nag-aabang na sa buya ng hinimay na tinapay. Anong sinasabi ninyong magaling? Sana sa harap ng kamera ay dinadala ni Ayay ang sinasabi ninyong galing niya sa pag-aarte bilang aswang. Pasensya na kayo, Direk Mon. May nangyari kasi kanina lang na hindi inaasahan na nauwi sa kunting di pagkakaunawaan. Kaya nauwi sa eksenang dinatnan nyo. At sino ka namang hinayupa ka na sumasali sa usapan? Ako si Dan, ang namamahala sa guest house na to ngayon. Hindi kita kilala. Nasaan si Lola Luisa? Siya ang kausap ko nang magpabuka ko dito. Apo niya ako. Nasa Maynila si Lola Luisa. Annual check-up niya. Parang ngayon lang ako nakarinig ng albularyang nagpapatingin sa doktor. Sabi ni Lola, kung sa pagsubok sa buhay, unang paghingi ng awa sa Diyos at dapat samahan ang pagkilos ng tao. Kung sa sakit naman ng katawan, ang sakit na kailangan ng siyensya ay patingnan sa doktor. Lohikal talagang matandang yon. Pero ikaw, isa kang gonggong. Ano tinayaan mo na masangkot sa ganitong gulo ang VIP guest ninyo dito? Ikinuwento ni Dan kay Direk Mon ang nangyari. Nag-pitch in din si Nalani at Aya ng panig nila. Ang production crew naman na kasama ni Direk Mon ay pumunta sa likod ng bahay para kumuha ng mga larawan. Nang matapos ang pagkukwento, This is perfect! Anong perfect? Aya was harassed. Hindi pa natin alam kung sino o anong may gawa ng nangyari. Kaya nga perfect. Dahil pwede nating i-add ang element na to sa horror angle ng indie film na pinaghahandaan kong gawing pasabog. This will be huge! Huge! Prod, mag-ready na kayo. I-re-reenact natin yung nangyaring insidente.
Patay pa din ang aso namin. Ganun na lang ba yun? Magiging eksena na lang sa pelikula ang pagkamatay ng aso namin si Bruno? Bibigyan ko kayo ng 2 pedigree breeds. Isang German Shepherd, katulad ng luray-luray ninyong alaga sa labas, at isang Labrador. I'll compensate you na din. Siguro naman, ang 20,000 ay sapat na bilang blood money. Hindi nila nalaman kung sino ang pumaslang kay Bruno, pero nagkaayos sila dahil sa offer na binigay ni Direk. Ang planong reenactment na nangyaring eksena ng umaga ay isinagawa nila at sinamahan na rin ng ilang aswang scenes. Nang matapos ang shooting ay gabi na. Nasa may poolside sina Dan at Nick ng mga oras na yon at nag-uusap. Sir Dan, pinapatanong po ni Direk Mon kung handa na ang pagkain. Ano bang oras daw po ay matatapos na sila doon sa loob? Kuya Dan na lang o kaya Dan ang itawag mo sa akin. Medyo nakakaalibadbad yung sir eh. Hindi ako sanay. Kahit ang mga kasama namin dito sa guest house, hindi ako tinatawag na sir. Ganun ba? O sige Dan, Dan na lang. Ako naman si Jay. Driver ako ni Direk Mon at silbing alalay na din. Kuya Jay, kung ganon, yung sa ipinapatanong sa inyo, pakisabi na nakahanda ng buffet table dito sa poolside. Sige, babalik na muna ako sa loob at sasabihin ko na sa kanila. Dan! Kuya Nick, saan ka galing? Hinahanap ka ni Ate Norma kanina dahil magpapasama sana sa palengke. Sinitoy na lang tuloy ang pinagtiyagaan. Pinapanood ko yung shooting nila sa loob ng kwarto. Hanip sa acting yung Aya. Totoong-totoo. Kahit nung nagpunta sila sa likod bahay para i-reenact yung pagpatay kay Bruno, talaga namang plakado. O paano? Di panatiko ka na din ni Aya. Anong panatiko ka dyan? Lalo ko lang siyang pinaghihinalaan. Dahil alam kong props lang yung aso. Pinaghalong gelatin, sago at strawberry syrup yung nilalanta kanyang lamang loob. Naramdaman kong nangangasim ang sikmura ko. Parang aswang talaga yung lumalapa eh. Kuya Nick, alam ko may trauma ka pa sa pagkakasaksi mo sa paglapa ng aswang sa girlfriend mo. Pero sana naman, matutunan mong makilala ang nagkukunwari sa hindi. Matanong nga kita dyan, Dan. Balakas ang tama mo dong kay Aya, no? Saan naman nanggaling yan? Dahil di pang reporter kung makatanong ah. Ako hindi mo malaloko, Dan. Grabe ang pagtatanggol mo eh. Nagiging patas lang ako. Sabi nga, di ba? Innocent until proven guilty. Gusto ka din ng assistant niya na si Lani. Hindi ako interesado. Maganda kung may pagpipilian ka. Reserba ba? Para kapag palyang isa, meron kang backup. Paano kung yung backup ang may problema? Anong sinasabi mo, Dan? Kulang! Nakukulangan ako! Hindi na natuloy pa ni Nick ang tanong niya kay Dan dahil bigla silang nakarinig ng galit na sigaw mula sa likod ng mga halaman na nasa dulo ng pool. Kawalang galang man, pasimple silang naglakad palapit at sumilip. Maingat nilang hinawi ang dahon ng halaman para makasilip at nakita nila si Direk Mon na sinesermonan si Aya. Oh! Nasa na yung galing mo daw sa pag-arte bilang aswang? Wala! Nakakailang take na tayo! Ayusin mo! Inaayos ko naman, Direk. Kulang! Diyos ko naman, Aya! Huwag mong hayaan na pagsisihan ko ang pagkuha sa'yo. Huwag mo kaming hiyain ng ina mo. Heto pa nga't problema namin ng blind item na pinakakawala ng isang tabloid na iniuugnay ka sa amin. Alin? Yung nagsasabi ng isang indie film actress ay anak ng isang assistant director at isang sikat na artistang babae na kasal sa isang prominente, kilala at makapangyarihang politiko? Ha! May magulang pala ako? Manahimik ka! Kapag lang talaga may nakaalam niyan, 3 tayo ng nanay mo na mapapatay. Sa halip na magpaka-bitter ka, magpasalamat ka na binigyan kita ng pagkakakitaan. Hindi lahat ay nagkakaroon ng break sa showbiz! Kinuha mo lang naman ako para maging dagdag source mo ng income.
Wala kang karapatang isumbat yan! Magpasalamat ka na lang at binuhay ka pa namin ng nanay mo. At ipagpasalamat mo na din na bawal ang pagpapalaglag sa Pilipinas. Dahil kung nagkataon, ipinalaglag ka talaga namin! Ipinalaglag niyo na lang sana talaga ako. Kesa ganito ang buhay ko. Gawin mo yan, gawin mo to. Wag yan, wag ganito. Daig ko pang puppet. Daig ko pa ang magnanakaw. Lahat ng bagay patago. Wala akong pakialam sa opinyon mo, Aya. Gawin mo kung anong ipinagagawa ko sa'yo. At huwag mong masabi-sabi sa iba ang tungkol sa lihim mong pagkatao. Baka gusto mong pati ang yaya mong nagpalaki sa'yo ay mapatay. Huwag mong idamay si Yaya Puring sa katarantaduhan niyong dalawa ng artistang yon. Wala kayong alam ng babaeng binuntis mo tungkol sa akin. Wala kang alam sa pagod ni Yaya. Kung hindi niya gawa, wala kayong pagtataguan ng pagkakasala ninyo. Impacta ka! Sige, manampal ka pa. Para makita ng production na may pasa ako sa mukha. Para mag-isip ulit sila. Ang sinabi ko sa'yo, ha? Kahit kailan ay hindi mo pwedeng sabihin. Naiintindihan mo? Sagot! Oo, nauunawaan ko. Wala akong magulang. Dahil wala naman talaga nagpakamagulang sa akin. Pwe! Puro ka drama! Isinusumpa ko. May kalalagyan ka din. Nagkatinginan sina Dan at Nick. Baka sa mukha nila ang kaba. Kahit namang sinong tanga malalaman na ang lihim na may kinalaman ng isang politiko ay delikado. At ang delikadong lihim na yon ay nasa lugar nila. Kung paano silang lumapit ng dahan-dahan, mas maingat silang umurong ni Nick. Nanalangin na sana yung walang makapansin. Nang sa wakas ay nakabalik na sila sa buffet na nakaset up sa may poolside. Dan, anong gagawin na natin? Kasalanan natin to. Nakikinig kasi tayo sa usapan ng may usapan. Ano pa nga ba? E di manahimik. Wala sa kamay natin ang desisyon para ipaalam sa iba ang bagay na nalaman natin. Mahal ko pang buhay ko. At mahal ko ang buhay ni Lola Luisa. Pero kawawa naman pala yung si Aya, no? Grabe pala kung saktan yun nung direktor. Oo. Pero hanga ako sa kanya. Dahil talaga namang palaban. Kahit sinampiga na, nakasasagot pa din. Sabi nga nila, ang mga artistang magaling daw gumanap ay yung mga may mabigat na pinagdadaanan. Hindi na ako nagtataka bakit kapani-paniwala siya. Pero alam mo, iniisip ko pa din yung sinabi niya. Yung may kalalagyan ka din, na ibinulong niya nung paalis na si Direk Mon. Ano daw yun? Kuya Nick, makisuyo na. Kunin yung gamit ko sa kwarto, bilis. May aswang daw. Oh, sige. Nagkagulo sa poolside. Nagtakbuhan ang mga tao na nagsisimula ng kumain. Habang ang iba naman ay dali-daling bumalik ng kwarto para kumuha ng kamera at ma-record ang anumang mangyari. Mula sa likod ng halamanan ay lumabas ng isang nilalang na anyong malaking aso na kayang tumayo sa dalawang paa. May sungay sa bandang gitna ng dibdib at dalawang sungay sa ulo. Nagbabagang pula ang mga mata at may mahabang dila na abot hanggang sa nakausling pusod nito. Balot ng maitim na balahibo ang buong katawan at may malalaking pangil na nakausli pa itaas sa ibabang bahagi ng bibig. Dada,
Nakita niyo ba si Aya? Nag-aalala ako. Sabi ni Direk Mon, huli daw niya nakita si Aya dun sa likuran ng mga halaman. Ayos. Paboritong pulseras ito ni Aya. Sigurado ka? Oo. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil ang pulseras na to ay regalo ng kauna-unang tagahanga ni Aya. Galing ito sa yaya puring niya. Lani? Aya! Diyos ko naman, saan ka ba galing? Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo eh. Nagkakagulo dito dahil may aswang daw. Aray, Bakit? Ano nangyari dun sa balikat mo? nagpahangin ako saglit sa may likod na parte nitong guest house. Narinig ko nagkakagulo. Pero nung pabalik na ako dito sa may poolside, may humataw sa kanang balikat ko. Hirap na akong igalaw ang braso ko. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang hawakan? Titingnan ko kung may bali ka ba o naipitan ka lang ng litid. Sige. Marahang inililis ni Dan ang suot na blusa ni Aya at sinimulang salatin ang balikad nito gamit ang kanyang hintuturo at hinlalaki. Pagkatapos ay hinilot-hilot ang parte na idinadaing ni Aya na parang ngalay na masakit. Bigla ay tinuunan niya ang kanang balikat ni Aya at agarang hiniklat ang braso nito. Isang lagitik ang narinig. Aray! Ah, ayos na yan. Pero kailangan mong lagyan muna ng salumbabayan sa loob ng 3 araw para hindi mapuwersa. Sa lumbaba. Dan, yung balikat niyang may problema. Bakit pa bang sasaluhin mo? Hindi baba ang sasaluhin, kundi ang braso at siko niya. Salumbaba. Sa English ay sling. Yun pala yung tawag ng sling sa Pilipino. Feeling ko tuloy, ang mangmang ko sa mga pinagsasasabi ko. Pero hindi nakakatawa na may umatake kay Aya. Kung si Bruno nga, wala namang ginagawang masama, pinatay ng kung sino eh. Hindi naman kaya ikaw, Kuya Nick, ang humataw dito kay Aya. Anong sinabi mo, Lani? Narinig mong sinabi ko, kanina nakita kitang may dalang bag at nananakbo. Tanga ka ba? Bag ito ni Dan. Naglalaban ito ng mga gamit na pang-albularyo at panlaban sa aswang. Natural na mananakbo ako dahil kailangan kong madala yung kagad sa kanya. Ako pa bang pagbibintangan mo? Paanong hindi? Ikaw tong galit na galit kay Aya at naniniwala kang aswang siya. Kaninang umaga lang grabe mo siyang akusahan. Naisip mo ba na baka nagdadahilan lang yung pinagtatanggol mo, Lani? Sobrang tamang-tama naman yung pagkakataon. Saka nagbalik at tinamaan ng hataw ni Danang Aswang. Eto si Aya. May tama din. Hindi ko gustong pinupunto ng pananalita mo, Kuya Nick. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Madali na lang maghabi ng kwento na may pumukbok sa kanya. Isa pa, di ba't nakita mo sa halamanan yung paborito niyang pulseras? Dun sa bandang yun nanakbo yung aswang eh. Ipaliwanag mo yun. Sira ulo ka, no? Sinasabi mo bang si Ayang aswang? Tama na yan. Baka nalilimutan yung dalawa na nandito yung taong pinag-uusapan nyo. Sorry, Aya. Ayos lang, Lani. Mas mabuti ng pinag-uusapan ng harapan kaysa sa kung kailan ka nakatalikod. Tama ka naman dyan, Kuya Nick. Pero hindi ibig sabihin nun ay natutuwa ako sa pagbibintang mo. Para lang sa kaalaman ng lahat. Sana nakita kong namumuong pasa sa balikat ni Aya. Hindi yun gawa ng yantok na ginamit ko sa swang. Parang 2x2 ang ginamit eh. Naku po, Aya. Butit hindi ka sa ulo hinataw. Kita mo na, Kuya Nick. Puro ka bintang dyan eh. Nanggaling ng patunay kay Dan. Imposibleng si Aya ang aswang. Sana lang ito na ang huling beses na may idadamay na ibang tao ang insidente ng aswang na nanggugulo dito. Dahil kapag nasundan pa to, mapipilitin na talaga akong kumilos.
Bakit kasi inoobserbahan mo pa eh? Dapat sa mga aswang na yan ay pinupuksa. Salot ng sangkatauhan ng mga yun eh. Hindi ang isang tukuyanik. Dahil wala pa siyang nilalapang tao. Parang nananakot lang siya. Pakiramdam ko ay may ibang pakay ang aswang na yon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit siya nampapahamak ng ibang tao. Ewan ko sa'yo, Dan. Baka mamaya huli na ang lahat kapag nagdesisyon kang kumilos. Lani, akin na yung kamay mo. Nakita kong may mga saludsod ka sa palad. Ha? Wala naman. Huwag ka na magmaang-maangan. Nakita ko kanina nang pulutin mo ang pulseras ni Aya sa may halamanan. Akin na yung kamay mo, gagamutin ko. Mahirap kong mamagayan. Sige, salamat. Parang nagdahilan lang ang aswang. Dahil na mga sumunod na araw ay hindi na yun nagpakita. Naging maayos din ang shoot sa mga araw na yun. Pagkalipas ng ilang linggo ay pansamantalang bumalik sa Maynila ang production staff kasama si Direk Mon. Nang umagang paalis sila ay panay pa ang bili ni Direk Mon habang nasa garahe sila ng guest house. May iwan ka dito, Aya. Hindi pa humuhupa ang ugong ng chismis tungkol sa'yo. Ako nang bahala sa kanya, Direk. Hindi. Dahil isasama kita. Kailangan kita sa Maynila. At may mahalaga tayong lakad. Nakinig ka ba sa inireport ko sa iyo nung nakaraan? Oo. Sabi nyo may aswang na tumatarget dyan kay Aya. Ang sabihin nyo, inaaswang lang siya nung apo ni Lola Luisa. Hindi ko pa nasisingil sa paghawak niya sa balikat ni Aya. Walang mali siya yon. Hinihilot niya yung parte ng balikat ko na hinataw ng kung sino. May mali siya yun. At ginusto mo namang mahawakan ka. Wag nga ako. Linisin niyo kaya yung pag-iisip niyo. Puro nilang paghihinala at kamunduhan ang tumatakbo dyan sa utak niyo. Teka. Nalalayo na tayo sa issue eh. Delikadong mag-isa si Aya dito. Wala pa naman si Dan dahil pinuntan sa Maynila yung Lola Luisa niya para sunduin pa uwi dito. Gusto mo bang datna nating luray-luray ang talent mo? At sinabi mo din sa akin na hindi naman siya seryosong gustong kainin. Kaya nga nag-iwan ako ng camera dito para magamit ni Aya kapag nagpakita ulit yung aswang. Miruin mo, real footage yun. Sira ulo ka. Oh! Sira ulo na ako. Dahil ang project na ito ang nag-iisang ticket ko para mapantayan ko sina Brillante Mendoza, Lino Broca, Ismael Bernal, Marilu Diaz Abaya at Peque Galiaga. Kung may real footage ng aswang ang pelikula ko, pagkakaguluhan yon. At kayo, anong itinitigil ninyo dyan? Tapos na ba kayo maghakot? Kumilos kayo, tanghali na! At kayong dalawa, tigil-tigilan yung kaartahan nyo, aswang! Ha? Yan ang trabaho natin. Nagpapaguyo pa kayo sa peking albularyo na yon na ang tanging gusto lang naman ay maikama kayo. Huwag mong ibinibintang sa ibang gawain mo. Pinalang desisyon ko. Huwag nyo nang hintaying mag-init ang ulo ko. Kumilos ka na, Lani. Tapos na daw maghakot ang production. Aalis na tayo. Pasensya ka na, Aya. Kung may magagawa lang sana ako eh. Hindi ako papayag na mag-isa ka dito. Salamat, Lani. Huwag ka masyado mag-alala sa akin. May iniwan sa akin si Dan na pangontra sa aswang. Sa palagay ko naman ay magiging ligtas ako kahit na papaano. Sige. Yung hoodie mo Huwag kang basta-basta lalabas na hindi suot yun. Alam mo na, baka may reporter na nakakaamoy na nandito ka. Sabi nga, one can never be too careful. Naiwang mag-isa si Aya sa guest house. Tanging ang chambermaid na si Norma ang kasama niya. Nagpa siya si Aya na manatili sa kwarto niya at i-rehearse ang mga susunod na eksenang isushoot nila ng production sa oras na bumalik sila galing Maynila. Nalaman lang niyang madilim na pala nang mapatingin siya sa bintana niya. Ang sunod na pangyayari ay base sa ibinahagi ni Aya at Norma kay Dan na makabalik sila galing Maynila. Ganito ba nangyari, Madam Venus? Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa akin?
Hindi eh. Mali. Parang sobrang tines. Ganito kaya? Hindi ka makakatakbo! Aya, nakahanda ng hapunan. Baka gusto mong kumain. Salamat, Ate Norma. Ang sarap ng amoy. Tara, sabay na tayong kumain. Nakakahiya naman. Sige na, dadalawa na nga lang tayo dito. Ang lungkot kumain mag-isa. Sige, pero pagpasensyahan mo na ako kung bigla akong kiligin sa gitna ng pagkain. Ito ang unang beses nakakain ako kasama ng artista. Kiligin ka hanggang gusto mo, Ate Norma. Magtanong ka din sa akin ng tungkol sa mga artista. Malay mo, may paborito ka na nakapalitan ko na ng number o kaya address. Ibibigay ko sa'yo. Masaya ang naging hapunan nila. Nakakamay pa nga sila dahil gusto ni Aya. Panay ang kwentuhan nila hanggang sa makatapos silang kumain ng hapunan. Medyo malalim na rin ang gabi nang sa wakas ay mahiwalay na silang dalawa at bumalik na si Norma sa servants' quarters. Hindi lang maganda yung si Aya, ang bait pa. Sana naman mabigyan talaga siya ng pagkakataon na sumikat. Lahat ng pelikula niya, panunuorin ko talaga. Magpapamember din ako sa mga official fans club niya. Ha? Sino kaya ito? Imposible namang sinadan. Sabi nila madaling araw o kaya ay bukas pa ng tanghali ang uwi nila. Ay nako, baka si Aya. Ano kayang kailangan niya? Bakit Aya? Walang tao. Pero sigurado akong nakarinig ako ng mga katok. Teka, si Aya ba yung naka-hoodie na itim? Naku, akala siguro niya tulog na ako. Aya, gising pa ako! Hindi yata ako naririnig. Masundan na nga. Hoy! Kanina pa kita tinatawag! Diyos ko po! Dan, si Aya! Si Aya ang aswang na yan! Ano? Baka nagkakamali lang kayo, Ate Norma. Nawalan siya ng malay, Dan. At papalapit na sa atin ang aswang. Patitikimin na natin ang makulit na to. Agropo Shell Samson! Tanggapin mo ang kamao ni Samson! Masakit ang masuntok ng may banal na pangungusap, hindi ba? Gusto mo pa? Lapit! Manakbo ka na palayo kung hindi mo gustong basagan kita ng panga! Ayan na ang buntot, Dan! Dahil sa sigaw ni Lola Luisa ay matagumpay na nasalag ni Dan ang malakas na hampas ng buntot ng aswang. Hindi na siya nito napatalsik kagaya nung nakaraang paghaharap nila, kung saan ay humagi siya sa pool. Sa pagkakataong yon ay kinipit ni Dan sa kilikili niya ang buntot ng aswang at buong gitil na siniko yon. Pagkatapos ay binigyan niya ng tadyak sa tadyang
at isa pang sapak sa gilid ng panga. Napaurong ng ilang hakbang ang aswang at umungol na parang nasaktan. Susuntukin sana ulit yun ni Dan pero bigla na lang umungol ang aswang at nagpalabas ng itim na usok. Nabalot ang buong poolside at nang humupa yun, Ha? Naisahan tayo! Tumakas siya! Norma! Ayos ka lang ba? Kumapit ka sa akin. Aalalayan kitang makaupo dun sa mga silya. Kuya Nick, paamuyin mo ng dinurog na dahon ng oregano si Ate Norma. Makakatulong yon para kumalma siya. Magaling ang ginawa mo, Dan. Kabisado mo na pala ng tuluyan ang pag-uusap ng kamao ni Samson. Lola Luisa, ayos lang ba ang pakiramdam nyo? Ano yung narinig ko mga ubo? Akala ko ba ang sabi ng doktor nyo, pwede na kayong umuwi dahil malusog kayo? Anong ipinagkakaganyan mo? Oo, malusog ako. Pero ilang taon na ba ako, Dan? 77 na ako. Akala mo ba'y basta-basta ang pagbato ng pag-uusap? Humihigit yun ng pisikal at espiritual na lakas. Kung ganyan ang dahilan nyo, huwag kayong padalos-dalos. Pinakaban nyo ako ng gusto eh. Anong gusto mo? Panuorin ko kayong magpakiramdaman ng aswang. Akala ko'y tapos na sa pagkikwento mo ang sinabi mong nag-o-obserba ka sa sitwasyon. Abay kahit pala sa mismong gulo ay ganun pa din ang ginagawa mo. Pero napansin nyo din ba, Lola? Walang galo si Ate Norma. At parang baril lang na nakaamba ang aswang na yun. Oo, sa tagal ko sa mundong ito, gayon lang ako nakakita ng ganon. Parang sadyang ipinapakita ng aswang na yon na nang aatake siya. Pero wala akong maramdamang seryosong intensyon na pumatay. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kapag nakita nyo ng aktwal, malalaman nyo ang ibig kong sabihin. Pero hindi ibig sabihin doon ay magpipikit mata ka na lang. Hindi. Kaya nga ginamit ko ng pangungusap na turo nyo eh. Siguraduhin mong ito na ang huling beses na mag-aalinlangan ka. Baka sa susunod ay hindi na lang ambang gawin ng aswang na yon. Nararamdaman ko ang labis na pagkapuot sa isang yon. Kaya siya nang gugulo. Pero bakit? Saan at kanino? Dan, mag-aalbularyo tayo. Hindi natin trabaho na unawain ang mga dinalang ng dilim. Kung ganun, ano pa ang silbi natin? Hindi ba't mga tao lang din ang aswang? Paano kung naghahanap lang pala sila ng makakaunawa sa pinagdadaanan nila? Ang sino man o ano man na nagpalamon sa kanilang puot ay hindi na nakakakita ng rason. Huwag mo sanang kalilimutan yan. Ang aswang na yon ay tumawid na. Nakatikim na naglaban ng tao. Hindi na siya makababalik pa. bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng liham ni Kelvin, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries at mga sister channels natin na kilala bilang Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Ami Aswang Love Stories. Kung may ibang channels po kayo na makikitang nag-upload ng mga contents natin na hindi kabilang sa nabanggit na sister channels ng Aswang Diaries, mangyaring magtulungan po tayo na i-report sila. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng liham ni Kelvin. Pinakalma muna nila si Norma bago nila yun niyaya sa loob at kinausap. Ikinuwento niya sa kanila ang nangyari. Nang matapos ang pagbabahagi nito, ay pinagpahinga na nila siya at sila-sila na lang ang nag-usap. Dinala ni Bon ang problema niya dito. Hindi talaga maiiwasang mag-usap kami. Maalala ko, nasan yung alaga ni Bon na iniwan dito? Bakit parang hindi ko nakikita? Manong magpapakita? Pinatikim ni Dan ang bugbog. Hindi yung magpapakita. Iisip na naman yun ng palusot. Nick, hindi kita masyadong binigyan pansin noong nag-uusap tayo sa Maynila. Pero panahon na siguro para linawan mo yung isipan mo.
Hindi lahat ng nakikita ng mata mo ay yun na ang katotohanan. Lola Luisa, kababalik nyo lang dito. Pero ako nasaksihan ko ang mga bagay-bagay. Simula pa nung una. Ang babaeng yun, mapagkunwari, magaling siyang manglansi. Kagaya ngayon, nasan siya? Nagkakagulo na tayo pero hindi siya nagpapakita. Nick! Oh, Yan na ang huling beses na maririnig ko ang katangahang yan mula sa'yo. Tama na yung kababawan mo. Tumulong ka sa paghanap ng kasagutan. Hindi ang makinagdag pa sa kalituhan. Nagkakaintindihan ba tayo? opo Lola. Ay, sino kaya yon? May inaasahan ka bang bisita, Dan? Wala ho. Teka, titingnan ko kung sino yun. Inabutan ni Dan si Aya na dahan-dahang sinasarahan ang malaking bakal na gate ng guest house, habang si Lani naman ay nakasandal sa isang tabi. Kagaya ng paglalarawan ni Norma sa kanila, suot pa din ni Aya ang itim na hoodie na huling nakita ni Norma na suot nito. Nang mailapat ni Aya ng tahimik ang gate ay lumingalinga pa ito bago inalalayang maglakad si Lani na sa tingin ni Dan ay hinang-hina. Doon na niya nilapitan ang dalawa. Magandang gabi, Aya. Saan ka galing? Saan ka galing? Dan? Nakarating na pala kayo? Oo. Kaya nga nandito ako at kausap mo. Bakit ka galing sa labas? Gabing-gabi na. Ibiniling ka sa amin ni Direk Mon. Hindi ka dapat basta-bastang umaalis ng walang paalam. Kasalanan ko. Tinawagan ko siya para abangan ako sa may pier. Sakto naman na nakita ko sa garahe yung sasakyan namin. Naihatid na pala ng kasa dito kaya umalis ako saglit. Mga nasisira na ba kayo ng bait? Hindi niyo yata talaga nauunawa ng sitwasyon niyo, no? O talagang ini-enjoy niyo ang pagpapahirap sa tao? Dan, Aya, alam mong dinala ka dito para itago. Kung lalaban ka din lang, sana hindi ka na pumayag sa simula pa lang. Alam mo din na may humahabol na aswang sa'yo. Sumigi ka pa din ng labas. Huwag mo siyang pagalitan. Kasalanan ko. Talagang kasalanan mo, Lani. Dan, tama na yan. Lola Luisa, Nakasunod na pala si Lola Luisa. Titig na titig ito sa bagong dating habang palapit siya sa kanila. Hindi man nanguuri ay sinuyod niya ng tingin ng dalawang babaeng bagong dating, saka nagsalita. Ito pala si Aya. Oo, tama, ikaw gayan. At sino naman yung akay-akay mo, iha? ito po si Lani, ang assistant na binigay sa akin ni Direk. Ladi, Tondo, sa isang restaurant sa Central. Lola? Ayos lang ako, Dan. Mabuti pa. Tumuloy na muna kayo sa guest house, Aya. Pagpahigahin mo tong si Lani. Pagkatapos ay saka tayo mag-usap. Ipasusundo kita kay Dan para dalhin sa amin sa main residence. Sige po. Ayos lang naman po ako. Pwede ko pong samahan si Aya. Hindi, Lani. Magpapahinga ka. Masyado ang pinagdaanan mo. Hiling ko lang ay payagan mo si Aya na ibahagi sa amin ang nangyari sa iyo ngayong gabi. Maaari ba? Sige ho. Payag ho ako. Dumiretso na si Lola Luisa sa main residence kasama si Nick. Si Dan naman ay inihatid sina Aya at Lani sa guest house. Iniayos muna ni Aya si Lani at siniguradong komportable ito bago siya nagsabi sa intercom na handa na siyang magpasundo. Ilang minuto lang at nasa front door na si Dan. Habang naglalakad sila papunta sa main house, ay ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Minabuti ni Dan na basagin ang katahimikan. Pasensya ka na kanina. Okay lang, naiintindihan ko kung bakit ka nagalit. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama ng ginawa nyo at dapat pang maulit. Masama ng padalos-dalos. Mas malala ang tanga. Ang prangka mo talaga, no? Pero na-appreciate ko yan. Buong buhay ko, galit lang natatanggap ko kapag may nagagawa akong mali sa bahagdan ng iba. Never ako nakatanggap ng concern. Salamat, Dan. Naliwanagan ako sa mga sinabi mo kanina. Anong nalibunagan? Oras na
para ako ang gumawa ng mga desisyon sa buhay ko. Nagawin ko kung ano ang gusto ko. Tama ka naman eh. Kung lalaban din lang pala ako, ano at umaayon pa ako sa mga sinasabi sa akin. Parang lalong nakasama pa yatang sinabi ko. Dan, hindi naman lingid sa'yo ang sitwasyon ko, di ba? Na may aswang na humahabol sa akin. Oo, tama yon. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Yun din ang gumugulo sa akin. Pakiramdam ko kasi, gusto lang ng aswang na yon na manakot. O di kaya ay... baka sabihin mo praning or assuming lang ako. Na baka dahil sa dami ng script na inaaral ko... Na ang gusto ng aswang na yon ay mapahama ka. At ikaw ang mapagbintangang aswang. Oo, ganun nga ang pakiramdam ko. May iba na bang insidenteng nangyari? Bago pa kayo pumunta dito? Walang aswang o kahit ano. Pero nararamdaman ko na para may sumusunod sa akin. O di kaya ay tinatakot ako. Parang pinagpumukha akong may sira sa ulo. Lumala lang nung napapunta na kami dito sa guest house nyo. Nasabi mo na mga to kay Lani? Mukhang close kayo. Minsan, nagsumbong ako kay Direk Mon. Napagalitan lang ako at pinagbantaan na ipapa-psychiatrist. Si Lani naman, nakinig siya sa akin. Pero dahil sa parang ako lang yung nakakakita at nakararanas, ipinagpalagay niya na hallucinations lang. Ang hirap ng kalagayan mo. Pero nitong mga nakaraang araw... Dan, ayan na. Ganitong-ganito kapag may mangyayaring kakaiba sa akin. Nagiging masangsang ang hangin. Tapos may biglang kakaluskos. Hayaan mo lang, Aya. Kasama mo ko. Hindi yan makakalapit sa atin. Nagpaparamdam lang yan. Bilisin na natin. Naghihintay na si Lola Luisa. Katulad ng sinabi ni Dan, nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Ang presensya naman ay nananatiling nasa paligid lang. Pero hindi nga sila nilapitan. Nakaramdam ng kapanatagan si Aya. Naisip niyang sa wakas ay nakatagpo na siya ng kakampi. Ano bang alalahanin niya ng mga oras na yon ay gumaan, kaya naman maaliwalas ang mukha niyang hinarap si Lola Luisa. Mukhang napanatag ang kalooban mo, Aya. Umaliwalas ng habas ng mukha mo. Hindi kagaya kanina na parang pasan mo ang buong mundo. Nakapanghihinayang dahil ang ganda mo pa namang bata. Talaga po? Nakakatuwa naman po ang papuri niyo sa akin. Ako na nagsabi, Iha, at walang kwenta ang apo na puro ligaw tingin lang. Lola! Ang bagal-bagal mo eh. Bueno, Iha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo bang nakita ka ni Norma kanina? Nagsalo kami sa hapunan ni Ate Norma. Inatake mo si Norma. Heto ang ebidensya. Sa'yo ang damit nito, hindi ba? Nakita ito ni Norma na suot-suot ng aswang. Ang itim na hoodie ko? Nagpaliwanag si Aya. Sabi niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lani. Humihingi ito ng tulong na kung maaari ay sunduin niya ito sa may pier. Kaya umalis siya at dinala ang sasakyang kagagaling lang sa kasa. May mahigit 1 oras din siyang naghintay bago niya nakita si Lani na nagtatago sa may sulok. Nabigla siya sa itsura nito. Pilas ang blusa, magulo ang buhok at sumala na ang lipstick sa labi. Para ding pinahid ng palad ang eyeshadow nito. Anong nangyari sa babaeng yon? Yung kasama mo kanina na inaalalayan mo. Sabi niya pumalya siya sa assignment na ibinigay ni Direk Mon sa kanya. Umiiyak siya nang sabihin niya sa akin na hindi na daw niya kaya. Sira ulo talaga ang lalaking yon. Tama lang talaga na pinapunta ko siya dito. Mukhang dapat na siyang paalalahanan. Matagal na ba kayo magkakilala ni Direk Mon? Hindi lang si Maud ang kilala ko. Maraming prominenteng tao ang pumupunta sa akin at humihingi ng payo. Gabay, nagpapatingin. Sabihin na nating isa itong lugar kung saan kahit ano ay pwedeng pag-usapan at hindi yon makalalabas. Nung kabataan ni Lola Luisa, 2 sila ng asawa niya ang pinagkakatiwalaan ng mga politiko. Lalo na yung mga naniniwala sa espiritual. Mga mayor, gobernador at ilang senador na nagtatanong
kung saang partido sila aanib at kung mananalo ba sila. May ilang businessmen din na sumasangguni sa kanila. Ang anumang usapan ay hindi lalabas at manggagaling sa kanila ng asawa niya. Maliban na lang kung madaldal yung personalidad at ibabahagi sa iba ang lihim nila. Iha, sa bahay na ito'y wala kang dapat ikatakot. Kagaya ng pangalan mong Malaya. Maaari mong sabihin ng kahit ano dito. Sa akin, sa amin ng apo ko. Alam niyo po ang totoong pangalan ko? Maging ang katotohanan na anak ka sa labas ng ama mo sa isang sikat na artista. Na naging anak ka nila kung kailan kasal na ang babaeng yon sa isang politikong sikat. Makapangyarihan at mayaman. Lola, sabi ko sa inyo, huwag niyong sabihin sa kanya yan. At bakit hindi? Ang batang ito ay malakas kaysa sa inaakala mo na. Hindi ba, Iha? Hindi kita pinangalan ng Malaya kung hahayaan mong matali ka ng pinanggalingan mo. Kayo po ang nagpangalan sa akin? Oo. Dahil ang gunggong mong ama at ang ulaga mong ina ay nagpunta dito. Kung maaari daw natulungan ko sila, ako ang nagpakilala sa kanila kay Puring. Ang dami naman ng pangalan, Lola. Bakit Malaya? Dahil ang batang ito, masalimuot man ang sitwasyon ng kanyang pinanggalingan, ay gusto kong makaranas ng masayang buhay na magkaroon siya ng sarili niyang desisyon. Ang palad ko naman. May mga kakampi pa pala ako. Akala ko talaga nag-iisa lang ako. Sana lang ay katulad mo ang iba, Aya, na kahit anong bigat ng sitwasyon ay nakakikita din sila ng pag-asa at hindi nagpapalamon sa kadiliman. Sa paraan ng pagsasalita ninyo, mukhang pare-pareho lang tayo ng iniisip. Ha! Kumpara sa inyong mga bata, natural mas alam ko na. Sadyang walang kwenta lang talaga yung ama mo na hindi marunong makinig. Binalaan ko na siya doon pero nagtingang kawali lang siya. At gayon, lumaki na ang problema. Aya, ano na ang desisyon mo? Kung kailangan mo lang tulong namin. Gusto ko munang humingi ng panahon, Dan. Sa inyo ni Lola Luisa. Alam kong isa itong katangahan. Pero gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Parehong-pareho kayo nitong apo ko. Bahala na nga kayo. Basta kapag nagdesisyon na kayo, tandaan nyo, huwag na kayong uurong. Walang kwentang tao ang walang kakayanang panindigan ang desisyon nila. Pero mas malala ang taong hindi makapagdesisyon. Natapos ang usapan nila at ipinahatid na ni Lola Luisa kay Dan si Aya. Tahimik ulit sila pabalik sa guest house pero wala nang tensyon. Yun nga lang, panay naman ang tapon ng tingin ni Dan kay Aya. Dahilan para maging prangka si Aya at harapin si Dan. Medyo nakakaalibadbad yung patingin-tingin mo. Kung may gusto kang sabihin o itanong, gawin mo na. Nakakatakot ka pala kapag ganyan ka. Pero dahil naging prangka ka, magiging diretso na din ako. Gusto kita. Gusto din kita at gusto ka din ni Lani. Alam kong napansin mo din yun. Ikaw ang gusto ko. At hindi ko gusto ang taong nananakit ang taong gusto ko. Hindi pa naman niya talaga ako sinasaktan. Sinusubukan niya. Swerte mo lang talaga na hindi ka pa napapahamak. Ang tanong ko ay bakit? Sa tingin ko naman hindi ka tanga, lalong hindi duwag. Sabi din ni Lola, malakas ka. Dahil parehas kami ng sitwasyon. Anong parehas ng sitwasyon? Matagal ko nang alam na anak din siya ni Directmon sa labas. Matagal-tagal ko na din alam na may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano. Nalaman ko lang na mapatay ang aso ninyo. Bakit mo siya hinahayaan? Feeling mo martir ka? Hindi naman yata tama ang ganun. Martir? Naranasan ko ng masibat, saksakin ng punyal, sakalin at pugutan ng ulo sa mga ginagampanan kong aswang roles. Pero hindi ko gustong idagdag ang mabaril sa luneta sa totoong buhay. Kung ganun, bakit ayaw mo pang aksyonan si Lani? Dahil pakiramdam ko, mas mabigat ang pinagdadaanan niya. Pero malapit nang mapuno ang salupdan. Sana'y makaya ko na wag magpalamon sa puot ko sa kanya. Dahil nagdudusa man siya, hindi ko yun kasalanan. Mali na ako ang kanyang paghigantihan.
Muling nagkaroon ng katahimikan sa guest house ni Dan. Kahit kaunting paramdam ay hindi ginawa ng aswang. Makalipas ang 3 araw ay nagbalik ang production team para ishoot ang mga susunod na eksena sa indie film. Si Lani naman ay naglulungga sa kwarto niya at lumalabas lang para magpahangin. Naging mailap din si Norma sa mga bisita, lalo na kay Aya. Kaya sinikna ang naatasan na mag-asikaso ng mga kailangan ng guest house kapag sa usapin ang paglilinis at paghahanda ng pagkain. Sa mga ganitong pagkakataon, nakakausap niya si Lani. Katulad na lang ng isang gabi na nasa ibang venue ang shoot. Ganito ang nagiging takbo ng usapan nila, Madam Venus. Lani, tapos ko nang linisin ang kwarto ni Aya. Pwede ko na bang asikasuhin yung sa iyo? Kapon ko pa nilinis ang kwarto ko. Nagpalit na din ako ng cobre kama. Kukunin niyo lang yung madumi na nasa harap ng kwarto ko. Nakakahanga ka naman. Hindi lahat ng bisita namin may kusang ganyan. Kailangan eh. Sanay na din naman ako dahil inaasikaso ko si Aya. Kapag nasa ibang bahay kami o yung transient, ako talagang nag-aasikaso ng mga basic needs ni Aya. Close talaga kayo, no? Parang gano'n na nga. Bakit mo na itanong, Kuya Nick? Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw. Panay ang labas niyang si Aya. Lalo't hating gabi at tulog na ang mga kasamahan ninyo. Tapos, bumabalik siya kapag malapit ng lumiwanag. Sigurado ka ba na si Ayang nakita ninyo? Oo, medyo nawiwirduhan na nga ako eh. Paano? Laging doon sa liblib na parte ng likuran ng guest house, pumupunta. Nakaitim pa na hoodie. Ay nako, si Aya talaga, hindi na nagbago. Kahit nung nasa Maynila kami, may ugali talaga siyang gumagala kapag tulog ng lahat. Hindi ko din alam kung anong ginagawa niya Hindi. Kapag kasi nagpapaalam yun sa akin, laging kung kailan papatulog na ako. Akala ko naman nagpapahangin lang. Hindi ko akalain na inuumaga pala siya. Kahit ba nung may pumatay kay Bruno, nagpaalam din siya sa iyo na lalabas. Oo. Teka, pinagbibintangan mo pa din ba si Aya sa insidenteng yun? Hindi. Naitanong ko lang. Pero alam mo, Kuya Nick, ngayon nakapag-iisip na ako ng kalmado. Medyo nag-aalala nga ako kay Aya. Ano kaya nangyari sa kanya nung gabing yun? Kung siya nga bang pumatay sa aso nyo, baka na-carry away lang siya sa role. Tama na. Kuya Nick! Pasensya na. Masakit din kasi para sa akin ha. Maalalang namatay si Bruno. Sige, alis na ako. Ihanda ko na mga gagamitin para bukas. Ang biglang pagbabago ng mood ni Nick ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Bruno. Maging ang pagmamadali niya sa pagpapaalam kay Lani ay hindi dahil sa maghahanda pa siya ng mga gagamitin sa susunod na araw. Iyon ay dahil sa may nadiskubre siyang mahalaga habang nag-uusap sila ni Lani. At kailangan niya yung sabihin agad kay Dan ng mga oras na yun. Nakasama ni Lola Luisa sa main residence habang kausap si Direk Mon at Aya. Buhay ka pa pala talagang matanda ka, no? Iba talaga kapag masamang damo, hindi agad namamatay. Kung masamang damo din lang ang pag-uusapan, mas alam mo yan. Ano bang kailangan mo sa akin, Danda? Ilang beses kitang hinahagip dahil kailangan ko ng payo mo. Pero hindi ka nakikipag-usap. Kahit nang ipagsabi ko dyan sa apo mo na kailangan kita, na hindi mo ko tinawagan. Magkaharap na tayo ngayon. Ano pa bang inireklamo mo? Yun na nga. Kung kailan shoot namin, tsaka mo ko ipapatawag ng ganito. Ano bang sabi ng bolang kristal mo at para namang buhay at kamatayan ang nakasalalay sa sasabihin mo? Oo, buhay at kamatayan talaga. Pero hindi ng iba kung di sa'yo. Nagulyanin ka na yata, Tanda. O ipinapakita mo lang na nakakatakot ka dahil gusto mong isama kita bilang extra sa pelikula ko. Gonggong! Masasabi mo pa ba yan kapag binalikan ka na ng mga inaapi mo? Inang ko po! Tulungan niyo ako! Ah!
Ano yon? Yun ang tunog ng papalapit na kamatayan mo. Kung paanong naging ganon ang sitwasyon, ay iurong-urong natin ang kaunti ang kwentuhan. 'Di ba nakauwi na sina Aya at Lani? Tapos sinabi ni Lani na hindi naging matagumpay ang negosasyon dun sa isang kadil ni Direk Mon. Nang dumating ang production team na kasama si Direk Mon, sa garahe pa lang ay nagsisisigaw na ito. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Good evening, Direk. Good evening ka dyan. Nasaan si Lani? Palabasin mo dito ang lintik na babaeng yon. Good evening, Direk. Direk, bakit yung sinampal si Lani? Tumahimik ka, Aya. Ang hinayupak na babaeng ito. Inutusan kong ayusin ang negosasyon doon sa bagong producer. Pero ang lintik na yan, tumakas! Direk, ibinibenta mo si Lani? At ano naman yung ginabigla mo? Ano sa tingin mo ang silbi ng ganyang babae na may maalindog na mukha at kaakit-akit na hubog ng katawan? Walang magandang background. Pokpok pa ang ina sa malate. Natural. Pang-aliw sa mga producers. Ayoko na maging bargaining chip mo, Direk. Gawin mo na lang akong assistant ni Aya. Kahit muchacha niya o kahit double niya. Hindi ko na kayang ipagamit ang katawan ko. Arte mo! Pasalamat ka at kinuha kita sa pusali na lugar kung saan ka iniwan ang ginamong namatay dahil sa AIDS. Binihisan kita, pinaayusan, ginastusan. Dapat lang napagkakitaan kita at nang magkasilbi ka naman. Yun lang ba talaga ako sa mata mo? Ano pa bang inaasahan mo? Pero anong ginawa mo? Isa na nga lang ang trabaho mo, pumalya ka pa. At dahil sa pag-iwan mo doon sa producer, nasalisihan siya at napatay. Ano? Pati ako tinanong ng pulis dahil sa nakitang ako ang huling kausap sa cellphone. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin, ha? Kinailangan ko mang suhol para lang palabasin lang walang foul play sa nangyari. Visit ka! Aya! Naku po! Bakit ka umarang? May shoot ka bukas. Mag-iiwan pa ng pasayan sa mukha mo eh. Umalis ka dyan, Aya! Gusto mong manakit? Sige lang. Haharang ako at sasambutin ko lahat para lalo kang mawala ng kikitain. Dahil kung puro gurles ang mukha ko, hindi makakakilos ang production. Visit! Mga visit kayo, mga babae kayo! Sakit kayo ng ulo! Hindi simpleng kamatayan ang ibibigay ko sa iyong hayop ka. Tandaan mong araw na to. Lahat kayo na may kinalaman sa pagdurusa ko, magbabayad kayo. Lani, Dahil sa pakikialam ni Aya, nabwisit si Direk Mon. Iniwan sila nito at ang mga production staff naman ang pinag-initan. Tumigil lang siya nang marinig niyang magbanta ang isang staff na may malapit na koneksyon sa producer, na magsusumbong daw kapag hindi pa tumigil ang pagmamasamang ugali ni Direk Mon. Si Lani naman ay hindi na nakausap ng matino ni Aya. Nagkulong lang siya sa kwarto maghapon. Hanggang sa sumapit ang gabing ipinatawag ni Lola Luisa si Direk Mon at Aya sa main residence para kausapin. At sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, isang hiyaw, kasabay ang malakas na ungol ang narinig nila mula sa labas. Ayon sa kwento sa kanila ni Nick. Sige, Lani. Hindi na ako magtatagal. Diyan ka na. Kailangan malaman agad ito ni Dana. Baka kung ano pong maisipan ng babaeng yun, ha? Kailangan makarating kaagad ako sa main residence para mabalaan sila. Grabe yung pagkulo ng langis na ibinigay ni Lola Luisa sa akin. Ay, sana hindi narinig ni Lani. Nasa bulsa ko naman eh. Pero kung kumukulo ito, malinaw na si Lani ang aswang. Ano yun? Ako po. Baka sinundan ako ng babaeng yun, ha? Pero baka naman production staff ito na ginagawang banyo ang kahalamanan. Mamamanghi kami rito. Hoy! Huwag ka dyan! Ha? Hirang ko po! Tulungan niyo ako! Mula sa loob ng main residence ni Nadanay narinig nila ang sigaw ni Nick. Kaya ang pag-uusap ni Lola Luisa at Direk Mon ay biglang napatigil.
Agad silang lumabas at pumunta sa pinanggalingan ng sigaw. Doon ay nadatnan nila si Nick na sumisigaw at pilit na gumagapang palayo habang kagat-kagat ng aswang ang kaliwang binti niya. Dan! Ha! Tulong! Nilalapan niya ako! Tama ka na, aswang! Ah! Huwag kang manakit ng tao! Magpalamig ka na muna! Pero sa tingin ko, makararamdam ka ng init dahil nakalalapnos yan para sa mga aswang. Ano namang kalintikan yung ibinato mong plastic ng yelo? Masyado mabigat ang garapon. Kaya inilagay ko sa plastic ng yelo ang tubig na may katas ng dayap, katuray at holy water. Dan! Lola! Lola Luisa! Iyang aswang! Sila niyang aswang! Alam namin! David, pero paano na natin lalabanan ng isang yan ngayon? Mukhang ginalit mo lang. Si Lani? Ibang klase ito. Isang tunay na aswang. Production! Magpadala kayo ng tao dito at camera. Aray ko! Lola Luisa, ano babato kayo ng baston? Kamera! Bago mo isipin yan, bakit hindi mo muna alalahanin ang buhay mo? Ano? Wala kang kapatawaran. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Ang mamatay ka ay kulang pa para pagbayaran mo ang kahayupang ginawa mo sa akin! Nakabawi na ang aswang sa isinaboy ni Dan at humarap na yan sa kanila. Bawat mabibigat na yabag na gawin ng aswang habang palapit sa kanila ay naghahatid ng kaba. Si Nick ay napapaigtad pa urong sa bawat paglapit ng aswang. Nang magsalita ang aswang ay tuluyang tumalungko si Nick at tinakpan ang ulo niya ng magkabila niyang kamay. Pero iba si Aya. Dumukwang siya sa may sinturera ni Dan at hinablot ang sinaunang punyal na nakasalaksak doon at inalis sa katangan. Hanggang dyan ka na lang, Lani. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Umalis ka diyang babae ka! Bago ko mapagdesisyon ng una kang lapain! Subukan mo lang. Gagawin ko ang lahat para lang mapigilan ka. Sige, Aya. Ipagtanggol mo ko. Humarang ka at pigilan mo ang aswang na yan. Papatayin kitang lalaki ka! Tulong! Tulong! Mabilis na kumilos ang aswang na si Lani. Sa isang iglap ay nakatalon yun ng mataas, lagpas kay Aya at lumapag kay Direk Mon. Sa lakas ng puwersa nun, tumumba ng patihaya si Direk Mon. Dahilan para makubabawan siya ng aswang. Walang ano-ano'y kinagat siya nito sa balikat. Pumulandit ang masaganang dugo sa sugat na idinulot nun. Hawak ng mahigpit ang punyal ay sumugod si Aya at sinaklangan ang likod ng aswang. Aya! Umalis ka dyan! Hindi! Lani, tigilan mo na ito. May ibang paraan pa para parusahan mo ang basurang yan. Huwag mong hayaan na mapilitan akong saktan ka. Aya, na hindi makabasag pinggan. Makagawa mo ba talaga yan? Huwag ka! Puruhan mo ang baliw na ito, Aya! Ama mo ko! Binigyan kita ng buhay! Katapusan mo na! Patawad, Lani. Aya! Walang niyak! Sinaksak mo ko! Sinaksak ni Aya sa balikat ang aswang na si Lani. Gumanti ang aswang at iwinasiwas ang braso nito. Tumama ang siko ng aswang sa mukha niya. Dahilan para mawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Sinamantala yun ang aswang at nanakbo pa alis sa lugar. Nang magkamalay si Aya, ay umaga na at nasa loob na siya ng isang kwarto na di pamilyar sa kanya. Asulang pinta nun at sa wari niya ay panlalaking silid yun. Nakumpirma niyang tama ang hinala niya nang magsalita si Dan na nakaupo sa tabi ng kama kung saan siya nakahiga. Butit nagising ka na. Pinagkalala mo kami ng gusto. Ang sakit ng kanang mata ko. Nasaan ako? Hindi ito ang kwarto ko. Nasa silid kita. Kama ko yung hinihigaan mo. Ganun ba? Oh, ano naman at ganyan ka makatitig sa akin? Baka matunaw naman ako. Ang laki ng black eye mo. Naku po, Pero maganda ka pa rin. nakuha mo pa talagang dumiga, no? Kagabi matapos kang magpaka-Amazona laban sa aswang. Naisip kong maikli lang ang buhay. Kaya mabuti nang ipaalam ko sa'yo habang parehas pa tayong nandito.
Ano ba yan? Para ka namamaalam. Umayos ka nga. Pero alam mo, napahanga mo ko. Akala ko ikaw yung tipong basta na lang aasa sa kabutihan ng isang tao na lahat makukuha sa pag-uusap. Hindi ko akalaing kaya mong manakit. Ayokong saktan si Lani. Pero ayokong tuluyan siyang lamunin ng kasamaan na namamahay sa kanya dahil sa hayop na lalaking yon. Nasa kamalasan ay naging biological father ko. Namin. Anak ko yung nasa loob ng kwarto. Malay ba natin kung may ginagawa ng milagro ang dalawang yon? Kapag nabuntis si Aya, hindi siya makakalabas sa kahit anong pelikula. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang laki ng projects mo. Puro indie lang naman na hindi pa sumikat-sikat. Paano alisin mo nga yung utak mo sa putikan? Kahit tanda mo na'y ubod ka pa ng bastos. Mula sa labas ng kwarto ay narinig ni Dan at Aya na nagpupumilit pumasok si Direk Mon. Nagkatinginan sila ni Dan at bahagyang napatawa. Pero ang magandang eksenang yon ay agad na naglaho nang pabalagbag na bumukas ng pinto at dire-diretsyong sumugod sa kwarto si Direk Mon para lang bigyan ng matunog na sampal si Aya. Huwag mo siyang saktan! Huwag kang makialam kung paano ko situin ang anak ko! Mon, huwag kang madakit. Kahit paanak mo yang si Aya, hindi ko kukonsintihin ang pananakit dito sa pamabahay ko. Sinabihan kita, Aya. Natuluyan mo ang babaeng yon. Ano at sinaksak mo lang sa balikat at hindi mo nilaslasan ng liig! Nagawa mo ang sakyan sa likod! Anak mo din siya. Sinasabi mo bang patayin ko ang sarili kong kapatid? Isa lang ang pagkakasala ang pagkakapanganak sa akin. Gusto mo pang gumawa ako ng kasalanan? Paano mong nalaman? Kailan pa? Narinig ko nang minsan mo siyang sumbatan habang nasa dressing room ako. Akala ko, hanggang sa salita mo lang kaya mga abuso. Yun pala, ibinibenta mo din siya. Baboy ka! He! Wala kang karamatang pagsalita na ko. Lalo't nakikinabang ka sa akin. Hindi! Mali ka! Ikaw ang nakikinabang sa akin. Sa amin ni Lani. Hindi ko ginusto maging artista. Pinilit mo ako. Katulad ng pamimilit mo kay Lani na ilako ang katawan niya kapalit ng mga projects na sinusungkit mo. Wala kang respeto! Ang respeto, ibinibigay, hindi hinihingi. At para sa lalaking katulad mo na walang kakayanang maging maayos na ama, at tanging pagbaril ng similya ang alam, walang respeto ang nararapat sa'yo! Matapang! Tingnan natin kung hanggang saan ka, Aya. Anumang paglaban mo sa akin, ay hindi mo ako matatakasan. Hindi mo ako matatanggihan. Huwag mo akong subukin! Kaya kitang talikuran. At kapag dumating ang pagkakataon na yon, magmakaawa ka man, hinding-hindi kita dadamayan kahit pa nasa bingit ka ng kamatayan! Pero sadya yatang mapaglaro ang tadhana. Dahil kahit ayaw na ni Aya na magtrabaho, ay alam niya na may responsibilidad siya sa buong team. Hindi tama na idamay niya ang project dahil lang sa personal na problema nila. May mga tao na umaasa lang sa project. Kung mag-iinarte siya, kawawa naman yung mga kakalamang sikmura kung makancel. Kaya naman ang pagsapit ng gabi at lumapit ang production team para sabihin call time na. Tahimik na dumating si Aya sa set na nasa liblib na parte sa likod ng guest house. Buti na lang at aswang scene ang gagawin nila. Kaya hindi masyado naging problema ang black eye ni Aya. Places! Lights! Camera! Action! Ano yun? Cut! Ano yon? Aswang sin ito! May narinig akong iba eh. Gaga! Talagang may maririnig ka. Alam nga namang wala. Natural. Maglalagay ng sound effects. Mga bastos! Sinong gagawin nag-play ng sound effects? Eto tagsasalita pa ako. Take 5 na muna tayo. Pinag-iinit yung ulo ko. At ikaw, Aya, umayos ka. Puro kayo kalintigan! Nasa set din noon sina Dan at Nick. Nag-oobserba sila. Hindi nag-iinarte lang si Aya. Totoong may ibang presensya sa set. Hindi lang matukoy pa ni Dan ang saktong lokasyon. Ang sinabing sound effects ni Direk Mon ay hindi galing sa mga speaker.
bagkus galing sa paligid. Nang umalis si Aya papuntang dressing room, ay ganito ang naging takbo ng usapan ni Nick at Dan. Dan, sabihin na ba natin kay Aya? Ano yung kulunang lang sa bote? Nasa malapit lang ang aswang. Sa tingin ko'y hindi na kailangan. Napansin nga niyang kakaiba sa paligid. Susundan ba natin si Aya? Bulis siya sa set eh. Gustuin ko man. Mas mabuti na sigurong wag. Bukang pumunta siya sa dressing room. Pangit naman kung sasamahan natin siya hanggang doon. Hindi naman tayo mga babae. Pero napasin mo ba? Parang halos lahat ng production staff nila ay nandito na. Kahit yung direktor haya na. At papalapit na dito. Pero nasaan si Aya? Dahil may 5-minute break na binigay si Direk Mon, minabuti ni Aya na mag-retouch sa dressing room. Sakto naman na may isang production staff na dinatnan siya doon. Habang inaayos ang aswang makeup niya, ay kumatok ang isa pang staff at sinabing nag-extend ng 10 minutes si Direk dahil may kausap sa phone. Nang matapos ang pagre-retouch, nagpaalam ang staff kay Aya dahil may aasikasuhin pa itong props. Salamat sa pagtulong sa akin, Jen. Katukin mo lang ako kapag call time na. Makapag-rehearse nga ng konti. Kadiliman! Ako! Ako ang kadiliman! Sinong nandyan? Ako, Lani? Lani. Oo. Ako nga. Hindi mo ba ako tatawaging aswang, halimaw, demonyo? Akong kadilimang lalamon sa mga kinabukasan ninyo! Ang tunay na demonyo dito ay ang lalaking naging dahilan kung bakit tayo naisilang sa mundong ito. At isa ka sa dahilan ng pagiging ganito ko. Wala akong kasalanan sa'yo, Lani. Ako man ay biktima din ng lalaking yon na isinusuka ko. Ang tanging kasalanang pwede kong maituring na akin ay ang kawalan ko ng kaalaman sa nangyayari sa'yo. Kasalanan mo. Ang mismong presensya mo ay nagbibigay ng pagdurusa sa akin. Kasalanan ng matandang Luisa na yon. Bakit ba kailangan pa niyang sabihin na may isang anak pang baboy na yon? Bakit? Nauunawaan ko ang sama ng loob mo, Lani. Nauunawaan mo? Talaga? Bakit? Naranasan mo bang ibenta sa mga lalaki? Naranasan mo ba nang unang tumikim sa murang katawan mo sa edad na 16 ay isang 62 na producer? Hindi. Gusto kong rimarim na nasa mukha mo, Aya. Naranasan ko ding pagpasasaan ng grupo ng mga lalaki para lang makuha ng hayop na yon ang pagiging assistant director sa isang historical film na kilala kahit sa abroad. Nito ko lang nalaman ang ginagawa niya sa'yo, Lani. Oo! Yun na nga! Wala kang alam! Kaya wag mong masabi-sabi na naunawaan mo ko! Plastic! Walang naisagot si Aya sa mga sinabi ni Lani.
Nag-aalala na baka sinusugod siya ng aswang na si Lani. Nabigla ang mga tao sa set na nasa liblib na parte ng guest house dahil nagmukhang mas makatotohanan ang aswang makeup ni Aya. Si Direk Mon naman ay hindi napigilan na isatinig ang tuwa na nakita. Bravo! Ganyan nga! Mukhang mabibigyan ko si Jen ng bonus. Nagmukhang totoo ang makeup mo, Aya. Tama na yan! Pinuri ko na nga kayo. Gusto niyo pang purihin ang mga sarili ninyo. Pumwesto na kayo. Clapper! And... action! Ang tagal kong umasa na mamahalin mo din ako. Ganyan nga. Sige, Aya. Ibigay mo ng todo. Pero hindi yun dumating. Ibinugong mo ako kung kani-kanino. Ginawa mo pa akong alila ng isa pang anak mo. Cut! Teka! Wala yan sa script. Anong baho yun? Hoy! Brad! Bakit may amoy? Hindi naman lumalabas sa screen ang amoy. Lintek! Ayusin ninyo ang baho dito, amoy bulok! Pero Direk, wala tayo sa likod ng screen. Physical tayong nandito. Umayos ka, Aya. At tigilan mo yung paglapit dito sa director's chair. Magpaka-normal ka na muna. At nakakaalibad-bad yung patuloy na pag-aarte mo ng aswang. Gayong sinabi ko ng cut! Akala ko ba, sabi mo ibigay ng todo? Heto ako. Ginagawa ang gusto mo. Napupudpud na ba yung utak mo sa dami ng sinaulo mong script? Sinabi ko nga yun, pero naka-break tayo. Pumunta ka kung saan at maghintay. Wala na mga tao sa set, kaya hindi ka din kailangan dito. Oo, pupunta ako sa kung saan. Kung saang impyerno at isasama kita. Huwag mong gawin yan, Lani! Ang hindi alam ng lahat ay ang dumating sa set na inakala nilang nakaaswang costume eh hindi si Aya, kundi si Lani na nakaanyong aswang. Ang tunay na Aya na pinuntahan ni Dan at Nick sa dressing room ay inabutan nilang palabas pa lang sa dressing room dahil nagtataka siya na hindi siya kinatok ni Jen para sa call time sa set. Nang magkita-kita ang tatlo ay agad na kinutuban si Aya. Kaya tinakbo nila ang set ng shoot at inabutan ng eksenang sinusugod ng aswang si Direk Mon. Kinamumuyan kita, Aya. Kinamumuyan ko ang lalaking to. Kinamumuyan ko kayong mag-ama. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Hey, tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Nick, takbuhin mo mga staff. Ikaw nang bahala kung anong palusot ang gagawin mo. Pero wag mong hayaang may makarating sa parting to na guest house. Sige, mag-iingat kayo. Tuluyan ang nawala ang rason sa isipan ni Lani. Aya, hindi mo na siya mapapabalik sa dati. Maunawaan mo sana na. Oo, alam ko. Tanging ang pagpaslan na lang sa kanyang paraan. Akala mo mapapatay mo ko ng basta-basta? Gaga! Marami ka pang kakaining bigas! Lani! Sa saglitang palitan ng salita ni Aya at Dan ay nagulat na lang sila na nakarinig sila ng putok. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng ingay at inabutan pang umuusok ang dulo ng baril na hawak ni Direk Mon. Nakahandusay sa sahig si Lani ng mga oras na yon. Bumabalik na sa anyong tao. Pero nanatili ang matulis na tenga. Maiitim at naghahaba ang mga kuko at ang pamumula ng kanyang mata na hugis mata pa rin ng pusa. Ang itim na parte nito. Hayop ka. Oo, hayop ako. Isang mabangis na hayop na hindi kayang pantayan ng uhuging aswang na kagaya mo. Ako pa talagang pagtatangkaan mong lapain. Ikaw na ang tanging silbi ay magbigay ng aliw sa mga lalaking nasasabik sa'yo. Pwe! Hindi ako babaeng nagbebenta ng aliw. Hayop ka. Pinaboy mo ko! Demonyo! Anak ka ng isang pokpok na nagpabuntis sa akin dahil umasa siyang magiging artista.
Kayong laspag na siya! Natural! Pukpok ka din! Halimaw ka! Parang nabigyan ng kakaibang lakas si Lani. Kahit may tama na siya ng baril, bigla siyang nakaipaw sa kanyang pagkakahandusay sa lapag. At biglang sinugod si Direk Mon. Dala ng pagkabigla, hindi nakaiwas agad si Direk Mon. Kaya natumba siya. Dahilan para makubabawan siya ni Lani. Alam mo ba na may producer na aswang? Anong sinabi mo? Noong 18th birthday ko, ibinugo mo ako sa isang matandang producer na may kinalaman dun sa pelikulang pinagbibidahan ng isa sa major love teams ng taong yon. Aswang siya, alam mo ba? Hindi ko alam! Magdamag niyang pinagpasasaan ng mura akong katawan. Nang magmakaawa ako, natigilan niya na ako. Kumuha siya ng sinturon. Sinakal niya yun sa leeg ko. Habang tuloy ang kayo kanya. Grabe. Diyos ko po, walang kapatawaran. At nang patang-pata ng katawan ko, naglabas ng perlas na itim na may nakasusulasok na amoy ang hayop na yun. Sa pilitin niyang ipinalunok sa akin, naging aswang ako mula nun. Pero nilapo ako siya pagkatapos. Baliw ka na! Hindi na ako magtataka kung pinatay mo ang producer na hiniling na i-date ka. Oo! Baliw na ako. Isa akong aswang na nabaliw dahil sa pagkapuot ko sa kalupitan ng tadhana. At oo! Ako nga ang pumatay sa manyak na yon. Masaya ba na madawit ang pangalan mo sa krimen? Ha? Dapat sa'yo ay paslangin! Katapusan mo ng hayop ka! Lumingon si Direk Mon sa gawi kung saan nakatayo si Aya at Dan. Biglang nagkaroon ng ningning ng pag-asa ang mata niya. Gamit ang dalawang braso niya, pilit niyang pinigilan ang mga kagat ni Lani at humingi ng tulong kina Aya at Dan. Aya! Tulungan niyo ako ni Dan! Huwag niyong hayaan na malapa ako ng impactang aswang na ito! Bigyan mo ko ng isang magandang dahilan. Bakit ko tutulungan ang hayop na kagaya mo? Aba mo ako! Dugot laman kita! Anak mo din si Lani. Wala ka talagang kwenta. Ang tanging alam mo lang ay mambuntis ng babae. Pero ang magpakama, masahol ka pa sa demonyo. Binaboy mo siya! Anak! Aya! Tulong! Tulong! Nilalaban na niya ako! Aya! Huwag, Lani! Bawa ka! Huwag! Huwag! Ito ang katarungang nararampat sa halimaw na katulad mo. Namnamin mo ang bawat kagat ni Lani sa'yo. Tuluyang nilapa ni Lani si Direk Mon. Inumpisahan niyang wasakin ang leeg nito. Kasunod ng paglaslas sa dibdib at sikmura. Humalo ang lansa sa hangin at ang tunog ng mabangis na hayop na lumalapa ng sariwang laman ng tao. Niyakap ni Dan si Aya at isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib para hindi nito makita ang nakakakilabot na ginagawa ng half-sister niya. Nang sa wakas ay tapos na si Lani sa paglapa sa katawan ni Direk Mon, pumaling naman siya kina Aya. Ikaw naman ang isusunod ko, Aya. Lani, ganap na ang paghihiganti mo. Handa akong tulungan ka. Kami ni Dan. Piliin mo lang ang daan ng pagbabago. Hindi mababago ang buhay ko hanggat napupuot ako sa iyo. Bakit ako lang ang binaboy? Bakit ako lang ang naging aswang? Bakit hindi ikaw? Aya! Hindi na siya makikinig sa kahit anong rason. Wala na tayong magagawa. Dan! Ayos lang ako. Huwag kang mataranta. Tuloy pa nilang plano. Sinugod ng kalmot ni Lani si Dan, pero agad nitong nasalagyon gamit ang tsako na gawa sa kamagong. Naging matindi ang labanan. Sa bawat bato ng suntok, kalmot at tadyak ni Lani, sinasalag at sinasagot naman ito ng hataw ni Dan. Eksperto niyang iwinasiwas ang armas na hawak.
Naging mapayapa ang mukha nito. Inay, nandito ka ba talaga? Ang saya-saya ko na makita ka ulit, Nay. Kumilos na kayo. Gawin nyo na ang gagawin nyo habang kaya pa siyang lansihin ang pag-uusap ko. Lola, anong ginawa niyo? Bakit siya ganyan? Itinuro sa akin ng isang monghe sa China sa mga nasaniba ng masamang espiritu na wala ng pag-asang magamot. Ipinapakita niya ng taong labis na pinapahalagahan ng maisanib para kumalma. Tapos, Ano bang tapos? Natural habang masaya siya at binibigyan ng masayang ilusyon. Doon na ginagawa ang pagbibigay ng tuldok sa paghihirap ng tao. Buti na lang at tumalab kay Lani na isang aswang. Gayon, sino ang tatapos sa pagdurusa niya? ako. Ako na lang, Dan. Pakiusap. Sige, Aya. Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat. Binigyan ni Dan si Aya ng sinaunang punyal. Mahigpit yung hinawakan ni Aya matapos niyang magpasalamat kay Dan. Pagkatapos kalmante siyang lumapit kay Lani na sa mga sandaling yun, masayang nagsasalita. Talaga ba, Inay? Isasama na ninyo ako? Ilalayo na ninyo ako sa lalaking yun? Hindi na tayo maghihiwalay, di ba, Nay? Nay, miss na kita. Aya, ito ng tamang pagkakataon. Oo, nauunawaan ko. Lani, huwag ka mag-alala. Makakasama mo na ang nanay mo. Wala nang mananakit sa'yo. Nay! Saan ka pupunta? Saglit! Huwag mo akong iwan! Ayoko nang maging masama! Ayoko nang magdusa! Hindi ko na gustong maging aswang! Ay, bilis! Napuputol lang pangungusap ko. Pasensya na kayo. Mahina na ang aking enerhiya, dala ng katandaan. Sa susunod na buhay, Lani, sana magkita pa tayo. Kung di man tayo maging magkaibigan, naway maging magkapatid na buo tayo. Paalam. Mamahinga ka na. Walang pag-aalinlangan pinadulas ni Aya ang talim ng punyal na hawak niya sa leeg ni Lani. Hindi nagtagal ay nalagutan na ito ng hininga. Kinalaw ni Aya ang ulo nito sa kanyang kandungan. Panay ang agos ng kanyang luha. Ilang sandali pa at unti-unting naabo ang katawan nito hanggang sa isang perlas na itim ang gumulong. Pinulot yon ni Lola Luisa at inilagay sa isang maliit na bote na mukhang lumang-luma na. Ako na ang bahala sa perlas na ito. Paano ng katawan ni Direk Mon? Itatawag ko sa connection ko. Sila na ang bahala sa lahat. Kahit sa mga production staff na pansamantala kong pinasamahan kay Nick sa main residence. Maganda ang ginawa mo, Dan. Buti at naging maagap ka. Naisip ko kasi ang iskandalo kapag nagkataon, Lola. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. Okay ka lang ba, Aya? Hindi ko alam. Pakiramdam ko nabunutan ako ng tinik. Pero nasasaktan din ako na ganito ang naging katapusan namin ni Lani. Natatakot din ako sa sarili ko. Sa mga ginawa kong desisyon. Ang pangamba ni Aya tuluyang napalitan ng kapanatagan nang makita nila ang laman ng diary ni Lani. Habang inaayos nila ang mga gamit na naiwan nito sa kwartong inukupan nito sa guest house. Pero kapalit naman nun ay iba yung sakit ng kalooban. Binalak pala talaga niya akong patay ng araw na maaksidente kami. At natagpuan niyo ang kotse naming bumangga sa puno. Siya din ang lumapa kay Bruno. Sinetap niya ako para magmukha akong gumawa nun. At mapagmintangan akong aswang. Pero paano hindi ka nagising? Isinulat niya dito. Sabi niya nilagyan niya ng pampatulog yung gatas sa ipinainom niya sa akin. Isinusuot din niya ang mga damit ko habang anyong aswang. Para kapag naamoy ng aso o pusa, ay magagalit sa akin dahil amoy kalaban. Sobrang galit niya sa'yo. Oo. Sa puntong ninais niya na mapatay mo ako kapag napagbibintangan mo akong aswang. Siya din ang humataw ng 2x2 sa akin sa liblib.
nung gabing makakita kayo ng aswang sa poolside. Sabi na nga ba eh. Pero sorry siya. Imposible yung ginusto niya na mapagkamalang kitang aswang. Bakit naman? Kung tutuusin ay halos perfect ang pagsiset up niya sa akin. Si Kuya Nick at Ate Norma ay napaniwala niya. Dahil maliban sa na-love at first sight ako sa'yo, bukin ko na siyang aswang simula pa lang. Nangitim ang jade pendant ko nang mapadikit ako sa kanya. Kaya ako yung nalaman. Ang sakit ng Dan. Napakasakit at tinraidor niya ako. Na pinagbalakan niya ako ng masama. Ang hirap palimutan. Sana ibang tao na lang. Sana hindi na lang si Lani. Tangi ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos ang pwedeng mang-traidor at manakit sa'yo. Hindi na nagtuloy si Aya sa pag-aartista. Nagpakasal sila ni Dan at nanatili sa guest house. Nagbibigay ng komportableng tuluyan para sa mga prominenteng tao na naghahanap ng matataguan. Malayo sa kabihasnan. Opo, Madam Venus, ang mag-asawang nagkwento sa akin ng istoryang yon ay walang iba kundi sina Dan at Aya. Ang istorya nila ay iminulat ako sa maraming bagay. Una, hindi ganon kasaya, kaliwanag at kaningning ang mundo ng pinilakang tabing. Kadalasan, mas lamang ang dilim. Hindi lang pelikula ang isinagisag ng drama masks o yung comedy at tragedy masks. Isinagisag din ito ang tunay na buhay ng mga taong gumagalaw sa showbiz. Hindi lang puro saya o pagbibigay libang ang nangyayari. May mga mabibigat din silang pinagdadaanan, kagaya nating mga normal na mamamayan. Tao lang din sila. May mga problema. Pero ang pinakatumatak sa akin ay ang sinabi ni Dan na siyang nagde-describe sa karanasan ni Aya, na tanging ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos ang pwedeng mang-traidor at manakit sa'yo. Sa mga makakapakinig ng aking istorya, dalangin ko na sana ay hindi natin danasin ang ganoon. O kung sakali mang mangyari yon sa atin, naway kayanin natin at magpatuloy pa rin tayo sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking liha, Madam Venus. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Kelvin.